July 9, 2026, Huwebes. Nakataas na po ang signal number 2 sa ilang lugar sa Northern Luzon dahil sa bagyong Inday. Kaya ingat po mga karangkada. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Daang residente apektado ng baha at landslide sa Bukidnon at Maguindanao del Sur dahil sa habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Bulkang Kanlaon sa Negros muling pumutok. Pagsalang ng mga testigo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte magpapatuloy sa susunod na linggo. Iba pang insidente ng school violence na itala ng Department of Education matapos ang pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban. Naghahanda na ang mga ahensya ng pamahalaan sa posibleng epekto ng bagyong Inday sa bansa. Ibinaba na sa typhoon category ang bagyo, pero palalakasin nito ang habagat na magdadala ng mga pag-ulan. Yan ang umaarangkadang balita ni Justin Ignacio. Puspusa na ang paghahanda ng Office of the Civil Defense at iba pang ahensya ng pamahalaan para sa bagyong Inday. Ayon sa OCD, kabilang sa mga lugar na itinaas sa yellow warning ang Metro Manila, kung saan inaasahan ng 50 to 100 millimeters ng pag-ulan. Ang Metro Manila po kasi ang NCR ay mababa yung threshold kumbaga kahit 50 to 100 millimeter lang ito yung yellow warning na rainfall po may mga areas na tayo dito na binabaha. Kaya dapat po talaga nakahanda itong ating mga barangay dito sa mga NCR. Kahapon, nagsagawa ng pagpupulong ang Metro Manila Disaster Risk Reduction Management Council. Sa panayam ng DZMM kay Mayor Francis Zamora, presidente ng Metro Manila Council, nagsagawa na ng iba't ibang paghahanda ang mga mayor sa Metro Manila. Gaya po ng paniniguro ng ating pumping stations po ay operational lahat. May mga operators po tayo 24 hours a day. May crudo at gumagana po ito. Naglinis po tayo ng ating waterways, ating mga drainage systems, ating mga ilog at creek upang dumaloy mga po ang tubig. Ayon pa kay Zamora, nakahanda na rin ang mga evacuation at rescue equipment. Gayon din ang mga food boxes sakaling kailangang lumikas ang mga residenteng maaapektuhan. Nagputol na rin po tayo ng mga puno at mga sanga na sa tingin natin na posibleng bumagsak. At lahat po yan ay ginawa na ho natin even a few days before pumasok sa Philippine Area of Responsibility itong Super Typhoon Inday. Bagamat ibinaba na sa typhoon category ang bagyong Inday, sinabi naman ni OCD spokesperson Juni Castillo na hindi ito dapat ipagsawalang bahala. Dahil nga pinalalakas po yung habagat, kaya po magdadala pa rin po ito ng mga pag-ulan po. Samantala, naka-orange warning naman ang Occidental Mindoro at Antique at inaasahan ang 100 to 200 millimeters na pag-ulan. Pinapayuhan ng publiko na maging alerto, maingat at manatiling updated sa lagay ng panahon. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Nabalot ng usok at abo ang bayan ng Kanlaon matapos na muling pumutok ang Bulkang Kanlaon sa Negros kaninang umaga. Yan ang umarangkadang balita ni Clark Pasuit. Ito ang aktual na video ng muling pagputok ng Bulkang Kanlaon kaninang alas 7:30 ng umaga. Ayon sa PHIVOLCS, umabot sa mahigit 3 minuto ang pag-aalboroto ng bulkan na ayon sa PHIVOLCS ay isang moderately explosive eruption. Agad naman itong sinundan ng malawakang ashfall na naranasan sa bayan ng Kanlaon. Nabalot ng abo ang mga bahay sa bayan ng Kanlaon. Ang mga panindang gulay sa palengke hindi na mapakinabangan dahil nabalot na ng abo. Dahil sa malakas na hangin dala ng epekto ng bagyong Inday, umabot na rin sa probinsya ng Cebu ang haze at ashfall.
Dahil dito, kanselado ang mga klase sa Metro Cebu, maging sa mga karatig bayan dahil sa malawakang ashfall. Agad namang nag-abiso ang PHIVOLCS at TOH na magsuot ng face mask upang maiwasang makalanghap ng abo mula sa ashfall. Patuloy naman ang monitoring ng PHIVOLCS sa Bulkang Kanlaon na sa kasalukuyan ay nasa Alert Level 2. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Sinimulan nitong Lunes ang paglilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Balikan natin ang mga nangyari sa unang 3 araw ng trial at alamin ang mga aasahan sa paglilitis sa susunod na linggo. May umaarangkadang balita, si Angela Babad. Senator Judge Zubiri, the Senate President. Bago pa man mapunta sa tagisan ng ebidensya, nagsimula ang unang araw ng paglilitis sa tila mala Senate flex na diskusyon kung sino ba talaga ang dapat natatayong presiding officer ng impeachment court. Matapos ang mainit na debate, opisyal na naihalal si Senator Cheese Escudero bilang presiding officer sa botong 12-8. Kabilang din sa pinagdesisyonan ay ang silyadong BIR box na naglalaman ng tax records ng mag-asawang Duterte Carpio na ipinag-utos ng impeachment court na ibalik muna sa BIR. Sa ikalawang araw ng paglilitis, dumating sa Senado si Vice President Sara Duterte. Ngunit hindi para dumalo sa paglilitis, kundi para lamang makipagpulong sa kanyang defense counsel. Dito na rin opisyal na nagsimula ang prosekusyon sa direct examination kay NBI Senior Agent John Mark Calilong na tumestigo kaugnay ng Article 4 o mga banta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Dumanas ng matinding objection ng prosekusyon mula sa depensa, ngunit karamihan dito ay overruled ni Presiding Officer Cheese Escudero. So the very questions that he has do not have any foundation. We will not interfere with how each party or either party presents. Sa ikatlong araw naman, isinalang na ng depensa sa cross-examination si Agent Calilong. Pero hindi rin naman pinalampas ng prosekusyon ng depensa kaugnay ng paglalatag nito sa mga ebidensya at pagtatanong kay Calilong. How about the Speaker, Martin Romualdez? Did he file any criminal complaint against VP Sara as a result of the November 23, 2024 online press conference? I have no personal knowledge. Did you really investigate this case? Withdrawn, Your Honor. Matapos ang cross-examination, hindi na nag-redirect examination ng prosekusyon sa paniniwalang hindi naman natibag ng depensa ang testigo. Susunod namang sasalang sa Lunes si Attorney Jeremy Lotok, ang Regional Director ng NBI. Kanina, dumating si Lopez para makipagpulong kay Senate Secretary Renato Bantog Jr. kaugnay ng mga administrative matters para sa pagpapatuloy ng paglilitis, kabilang na ang paghiling ng karagdagang guest slots para sa depensa. Habang gumugulong ang paglilitis, humihiling naman ang ilang abogado kasama si Attorney Israelito Torion sa Korte Suprema ng status quo anti-order para pigilan ang trial dahil sa pagkwestiyon sa presiding authority ni Senator Escudero. Ngunit ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, hindi ito magiging balakid. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. House Prosecution Panel ilalatag sa susunod na linggo ang mas mabigat na ebidensya sa hitman umano ni VP Sara Duterte. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Iginiit ng isang law expert na sablay at walang tinamaang punto ang ginawang cross-examination ng depensa ni Vice President Sara Duterte kay NBI Agent John Mark Calilong. May umarangkadang balita si J.M. Pineda. Yes, sir. You said that you were trained for 2 weeks? Kung ang defense team umano ni VP Sara Duterte ang tatanungin, perfect score ang nakuha nila sa pag-cross-examine sa unang witness na si NBI Cybercrime Senior Agent John Mark Calilong. Natumbok daw kasi nila ang misyon sa pagtatanong sa witness pati na rin ang kanilang layunin sa cross-examination. I'd like to, of course, thank my co-counsel, Attorney Narvaza, who we feel did a really good job sa kanyang cross-examination. We had targets for today and we can confidently say that we were able to achieve those targets. Pero para sa isang legal expert na si Attorney Mel Santamaria, sablay ang target ng depensa na basagin ang mga pinagsasabi ni Calilong. Wala umanong tinamaan na punto ang grupo sa ginawa nilang cross-examination. Dapat ang punto ng cross-examination, basagin ang integrity, authenticity, at saka credibility ng video yon. Di ba? Dapat yun ang punto ng cross nila.
Pero hindi katiting o konti lang ang kanilang pag-challenge doon sa technological and scientific aspect ng video. Mali rin na ginamit mismo ng depensa ang video na pinresenta ng prosekusyon. Isa daw kasi itong pag-amin na tunay ang video at hindi nila itinatanggi na sinabi ng BC ang mga pagbabanta. Ang mga linya rin daw ng tanong ay masyado umanong magulo at minsan nagiging tunog argumento pa sa testigo. Even dun sa cross na nagsasalita si Narbasa, may tatanong siya, tapos nag-withdraw siya agad. I withdraw your honor. I withdraw your honor. Sana hindi mo na itinanong. Di ba? Kung withdrawin mo rin pala, sana hindi mo na itananong. Pampatagal lang. Cross-examination is argumentative. Bawal talaga yon. Gate pa ng abogado, ebidensya pa rin daw ang labanan sa korte at hindi ang mga soundbite na pinapakawala ng mga legal counsel. Sa ganitong sitwasyon, dapat umanong maging mapanuri ang mga senator judges para maging tama ang desisyon. Nauna naman ang sinabi ni Defense Panel spokesperson Attorney Michael Powa na hindi sila nagbibilang ng panalo o talo sa bawat araw ng impeachment trial. Masyado pa daw kasing maaga at nakatuon sila sa kung paano nga ba didepensahan at mapapatunayan na walang batayan ang mga sinasabi at pinupukol sa kanilang kliyente. Ako, si JM Pineda ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Matapos ang unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kumpiyansa ang House Prosecution Panel na matatag ang naging simula ng kanilang kaso. Tiniyak nilang mas marami pang ebidensya at mga testigo ang ihaharap. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo. At ito ay nakatatak na sa kasaysayan ng ating Hindi pa man natatapos ang presentasyon ng mga testigo, iginiit ng House Prosecution na matibay ang pundasyon ng kanilang kaso matapos ang unang linggo ng impeachment trial. Nakita niyo din po ang ating unang witness at ang kanyang testimonya at nakita ninyo na hindi natinag o nabasag ang testimonya ng ating witness na si John Mark Calilong. Aniya, simula pa lamang ito ng paglilitis at marami pang testigong ihaharap kaugnay ng Article 4 o ang alegasyon ng grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Sa press conference, kinumpirma rin ng prosekusyon na hindi lamang si NBI Regional Director Jeremy Lotoc ang ihaharap, kundi maging iba pang opisyal ng National Bureau of Investigation na sangkot sa investigasyon sa umano'y pagbabanta. Nang tanungin kung may mga susunod pang testigo na tutukoy mismo sa sinasabing hitman. We'll be presenting witnesses who will talk about the investigation conducted by the NBI in relation to the threats issued by the Vice President against the President, the First Lady, and the former Speaker of the House. Isa rin sa naging sentro ng usapan ang naging pahayag ni Calilong na sa kanyang personal na opinyon, absolute ang pagbabanta ng bise sa kabila ng argumento ng depensa na ito ay conditional threat. Pero ayon kay Zamora, walang saysay ang naturang pagkakaiba. In any case, wala naman po sa criminal law na conditional threat na tinatawag. Basta threat, basta nagawa po ang isang threat, yun na po yun. Samantala, binasag din ng prosekusyon ng mga haka-hakang maaapektuhan ang kanilang paghahanda matapos bumisita sa Senado ngayong Huwebes si dating Office of the Vice President Chief of Staff Zuleika Lopez. Kaugnay ng pahayag ni Lopez na maghanda para sa Typhoon Inday bago ang kanyang pagtestigo, tila hindi nito naapektuhan ang House leaders. Maganda rin sila kasi usually pag bagyo wala sila. Kaya baka maganda rin po sila. Nakahanda naman po kami lahat. Sa Lunes, inaasahang magsisimula ang presentasyon ng panibagong hanay ng mga testigo ng House Prosecution. Kabilang na nga ang mga opisyal ng NBI na inaasahang magbibigay linaw sa isinasagawang investigasyon sa umano'y hitman. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
Tapos na ang unang linggo ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pag-usapan natin yan kasama ang public interest lawyer at isa sa mga host ng With Due Respect, si Attorney Dino De Leon. Magandang gabi, Attorney Dino. Welcome back sa Arangkada Balita. Kasama natin ngayon si Nina Corpus. Magandang gabi, Jack, tsaka Ninya, tsaka sa lahat ating mga manonood at kapre. Yeah, siguro magandang unang tanong, Attorney. Anong assessment mo sa unang naging week ng impeachment trial? Sa unang ikatlong linggo, nakakatuwa. Ang sabi ko nga, lagi kong i-approach ito with cautious optimism. Optimistic ako kasi panalo pa rin ito ng due process, panalo ito ng konstitusyon, panalo ito ng sambayanang Pilipino. Kasi finally, nagsisimula na yung impeachment na na-derail na last year, di ba? May isang taon na itong delayed eh. At least ngayon, nakikita na natin ebidensya, gumugulong na ang proseso ng hustisya. Sabi kong cautious optimism, cautious pa rin ako kasi hindi mo rin ma-underestimate kung gaano ka-creative yung mga gustong bumigil sa pananagutan, di ba? Nag-resort nga yan sa barit-barilan, nagkakandara pa sa Senado. So, they will not stop. And sa akin, kailangan bantayan natin patuloy ang Senado, bantayan natin patuloy ang proseso. Having said that, yung initial exchange ng prosecution at depensa, sa aking palagay, malinaw na leading itong prosecution. No? Sa opening statement pa lang, malinaw ang kanilang mensahe. No? Ay 4 na articles of impeachment, seryoso itong mga paratang na ito. Hindi lang ito paratang, meron ito mga ebidensya. At ultimately, ang kailangan natin sa Duterte ay ano bang klaseng bansa ang gusto natin maging. No? Ito ba, anong tatanungin ng ating mga anak? No? Yan ang sinabi ni Congresswoman Chervil Luis. Pero doon pa lang sa opening statement ng depensa, hindi ko alam kung ano talaga yung depensa kasi yung mga minimension nila doon, hindi naman yun yung mga issue, mga non-issue. For example, 32 million po. Totoo naman yun eh. Hindi naman yung debatable. Hindi naman yun ang issue. Ang issue is binitray ba yung 30 billion na yun at yung boto na nakuha. Did she act accordingly after the vote? Yun yung una. Pangalawa, sabi nila, the burden of proof lies with the prosecution. Again, that's not debatable. That is, pero ang hindi nila sinasabi, yung burden of evidence shifts. Pagka nakita na yung initial pieces of evidence at hindi sila nagpresenta, hindi nila sinasagot, dapat sila yung matatalo sa exchange na yun dahil the burden of evidence has already shifted. No? Pangatlo, parang napaka-technical. And makikita nga natin dito, Jack Ninya, kung mapapansin niyo, parang 9 na oras yata na kino-cross-examine yung witness about technical matters, including yung authenticity ng video, na sa akin palagay, bakit ba ganun ka haba yung proseso noon? Hindi naman dinideny ng depensa na totoo yung video. In fact, ginawa pa nga nilang common exhibit yan. Ano sabi ng common exhibit? Na minarkahan din ng depensa yung video na ebidensya rin nila. So, hindi naman nilang mamarkahan kung hindi nila tingin na hindi totoo. No? And kung makikita mo yung proseso nung authentication, siguro yung mga taga-suporta ni Sara Duterte, sinasabi, ganyan talaga, yan ang tinatawag na due process. Kailangan ma-scrutinize yung ebidensya. Tama naman yun. And kung nagagandahan sila doon sa pagkakaroon na yun, tama yun, pero yan yung proseso pinatayit doon sa 30,000 plus na pinatay ng war on drugs. So sana ang due process, hindi lamang dahil Duterte ka, hindi dahil mayaman ka, hindi dahil makapangyarihan ka, sana lahat ng tao merong due process. So napapareflect ako yan na ginagawa pa natin lahat ito dahil makapangyarihan siya, Duterte siya, at o lahat ng bawat Pilipino meron bang ganitong pagkakataon na mag-explain at mag-scrutinize sa mga ebidensya. Opo. Okay, Attorney Dino, kanina ay nagpunta itong si Zulaika Lopez sa Senado at sinabi niya ay prepare for Typhoon Inday. Alam naman natin na hindi ito yung Typhoon Inday na papasok sa ating bansa. At alam natin kung sino ang kanyang tinutukoy. Ano po sa tingin nyo? Bakit niya ito sinabi? Sa tingin nyo ba isa itong legal strategy para nervyusin ang prosecution? O hirit lang ng isang loyal chief of staff na gustong gumawa ng ingay bago sumalang sa witness stand? Well, buti nga ngayon may antics na sila kasi last week yung antics nila hindi naging hindi naging epektibo yung parang prepare bloodbath. Bludgeoning daw, bludgeoning. In this bludgeoning, my head is blooded but unbound, di ba? Kung ako yung depensa doon, na abogado, magiging uncomfortable ako doon sa reference. Kasi ang pinapakita na ngayon, propensity niya to resort to violence. Yung nag-hire siya ng assassin. Ang sabi ng opening statement ni Congressman Art Defensor, gagawin
violence na ganyan ng ating mga anak na ngayon ay pinaparusahan pa yung mga minoridad dahil may ginagaya silang violence. No? Parang na-affirm pa yung tendency niya to resort to violence. Tapos ngayon na naman, yung antik niya, pag yung Inday, kung tayo doon, di ba, gusto na natin ng thesis na i-attach sa kanyang pangalan. So I am certain pa ng classic messaging, antics ito, pero sa akin palagay, when they're messaging, yung mga reference nila, hindi effective. But in fact, yung Attorney Dino, medyo po nawawala po kayo, Attorney. Baka yung signal niyo po. Medyo nawawala-wala lang po. Attorney? Attorney Dino? Okay, partner. Mukhang inaayos yung inaayos mo na yung signal. Pero tama ka doon, partner, biglang sumulpot itong si Zulaika Lopez. Pero kung tusin kung tama pagkakaintindi ko, partner, hindi naman siya dapat kasama talaga sa ipapatawag pero na-drag yung pangalan niya nung ginamit yung video kahapon ng defense. Kaya pinapatawag siya ngayon as a witness ng prosecution, ha? Tama? Oo, di ba? So ang tawag daw doon, hostile witness. Oo, yun nga. Yun, actually, yun nga natin, ano ibig sabihin ng hostile kasi alam mo naman, ibig sabihin, ngayon pa lang, hindi pa siya witness, hostile na siya. Which is to be expected. Kasi naman, syempre, di ba? At kanina sinasabi ni Attorney Dino, yung tungkol sa assessment niya sa first 3 days or ng impeachment trial, kumbaga, wala raw koneksyon yung dami ng boto ni VP Sara doon sa trial ngayon. Ano naman ngayon kung nakakuha siya ng ganong karaming boto. Diba? Tsaka parang narinig ko rin si Attorney Dino, sinasabi nila na medyo magaspang yung mga opening statement, yung dating, medyo hindi ka, kumbaga, hindi mo kakampihan, bisa kampihan, maiinis ka. Tama ba, Attorney Dino? Hello? Yes, Attorney Dino. Okay na ba? Mas malinaw na ba ito? Mas malinaw na po. Okay, much better po. Yun. So yung referencing lang natin, no? Yung referencing lang na bagyo, yung mga antics na ganyan, yung bludgeoning, para bang na-affirm pa sa communication style nila na hindi fit to remain in office. Kasi tandaan natin ang overall ina-assess ng impeachment is yung fitness ni Inday Sara to remain in office. Ngayon kung ang reference niya, violent, ang reference niya, bagyong Inday, na para bang crisis, magpapadalawang isip ka kung ganito ba yung gusto nating klaseng mga opisyal na puro antics at violence ang reference. No? So I am uncertain whether epektibo yung ganitong mga muscle flexing, yabang, lalong-lalo na sa nangyari last week. Yun nga, attorney and partner, parang hindi pa sila nadala na kaya nga sila napahamak doon sa ginawang threat ni VP Sara. Tapos gumagawa na naman sila ng masasabi ng iba sa social media ay drama na naman nga at nagkakaroon na ng mga threat. Parang nakakakita nga tayo ng kumbaga ng pattern na gano'n talaga ang kanilang estilo. Tama po, attorney? Oo, tsaka ang nakakalimutan yata doon sa Invictus na poem, di ba? Under the bludgeonings of chance, my head is bloodied but unbowed. Ang sabi, bludgeonings of chance, ibig sabihin yung nagkataon lang na ibinigay sa iyo ng universe. Ito kasi, hindi naman yung nagkataon na binigay ng universe. Similar ito kay Marcoleta na nahuli sa kanyang bibig. No, hindi ito under the bludgeonings of chance. It is under her own fault dahil hindi naman nakapagpigil, nagwala, nagtantrums, na conduct unbecoming of a vice president, resorting to violence, promising that there is already a contracted assassin that will murder the president, the Speaker of the House, and the First Lady. Narinig ko nga ang gumamit daw ng mga, bukod doon sa Invictus, di ba Nelson Mandela, nung nakakulong siya, bloodied but unbound. Pero hindi naman siya si Mandela, no? At iba tong kaso na to. Tungkol naman po... At si Mandela, peaceful ha? Peaceful lagi ang ang ina-urge niya. Pero ito kasi ang ina-urge niya, laging violence, di ba? So malayong-malayo yung character. Parang combative, palaaway, gusto talagang... Pero kasi parang, yun naman po talaga ang what you expect with the Dutertes. And that's why they became popular in the first place. Kasi may mga ganyan bang rhetorics, di ba? Mga pananalita. Nagustuhan ng taong bayan. Kaya nga, di ba, number 1 pa rin siya sa survey. At marami pa rin siyang fans. Nagustuhan noon ng taong bayan, pero ngayon, hindi na siya number 1 sa survey. Di ba yung pinakahuling survey, ang number 1, si Leni Robredo kasama si Erwin Tulfo. No? Kaya nga medyo nagpapanik na Sa akin, napagbigyan yung ganitong style And yung ganitong style, nag-resort to 30,000 plus killings,
napakaraming confidential funds na binaldas at peak ng flood control scandal noong panahon nila, no? So ibig sabihin kumita na yung ganito, and I don't think the people will again want something like this. Kaya nga bumababa ang trust rating, bumababa siya sa survey, nagapak na, no? Meron ng ibang nangunguna, at syempre ang mga bagong botante natin, pinakamaraming kabataan, Gen Z and millennials, 7 or 8 out of 10 voters will be Gen Z and millennials sa 2028. I don't think this is something that they find cool, interesting, and they know na it's not appropriate. And Attorney Dino, kunin ko lang partner, kasi kung mapansin mo kahapon, yun nga yung napanood natin sa trial kahapon. Attorney Dino, mula sa isang lawyer, no, ano masasabi mo na hindi na nagkaroon ng redirect ang prosecution? Parang wala na sila kailangan linawin kasi wala naman napatunayan ang defense. Ganun po ba yun? Oh, alam mo, check sa aming mga abogado, pag hindi nag-redirect after an extensive cross supposedly, yung kalaban mo, kabahan ka na. Ibig sabihin, sa palagay ng kalaban mo, walang kwenta yung yung cross-examination mo. Ibig sabihin, walang na-damage, so much so na hindi niya kailangan magtanong muli. No? So, yan yung nakita ko kahapon Actually, bago pa nga magdesisyon na sabihin no redirect, nung nanonood ako, kasama yung mga ibang staff noong kinabibilangan ko na nag-watchdog, ang sabi ko, naku, no redirect yan ko, ako yan. Yun nga, yun rin ang ginawa ni Attorney Ligutan at ng prosecution. No redirect. Ibig sabihin, walang nasira kasi magaling yung witness. Sinabi ng witness kung paano niya preserve yung ebidensya, at in fact, through the prodding of Alan Peter Cayetano, sinabi niya pa that the threat is absolute. At yun naman totoo, kasi a threat is a threat. Hindi mo yan pwedeng lagyan ng konteksto, hindi mo yan pwedeng lagyan ng kahit ng palusot. Pag inisyo mo yung threat at nangako ka na kumuha ka na ng assassin, that is a crime under our laws and the revised penal code. Okay. At tungkol naman po sa pagiging presiding officer ni Senator Escudero, ano po ang take nyo? How did he handle the trial? Coming from, last year, being one of the, marami siyang, nawalan siya ng fans. Sasabihin ako lang, quote-unquote, isa siya sa mga hated na politicians last year. Kumbaga redemption arc. Pero ngayon, biglang, wow. Hindi ako sure kung Ano redemption masasabi arc mo yan. yan? Hindi ko sure kung redemption arc yung kay Chis Escudero. Again, sabi ko nga kanina sa simula pa ng interview, I will approach it with cautious optimism. I will let him do his job. Pero we will not forget still that he is the reason why this impeachment trial has been delayed. At niyurakan niya yung saligang batas, no? Forthwith lang, minimisinterpret pa, ini-rescue pa. But it is what it is. Meron siya ngayon, chance para kahit papano, ipakita na gagawin niya ang kanyang sworn mandate as an impeachment judge. No? So, we should allow him, we should approach it with cautious optimism. No? Pero tandaan natin, this is not about Chis Escudero. Rather, this is about the process of impeachment, accountability, at ibalik natin sa totoong issue, yung mga winaldas na pera ng taong bayan, yung unbecoming ng vice president. No? It's also not about attorney season. It's not about the prosecution. It is about the evidence available against the vice president. Ito pa yung bukod sa kanina sinabi ni partner, yung punta nga si Zulaika kanina, nung isang araw ay si VP Sara mismo yung pumunta doon sa Senado pero hindi siya nagpakita sa Nagkasalubong kami, Jack. Nagkasalubong kami. Pagdating ko, nahawi ako sa dami kagulong mga media. Nahawi talaga ako ng literal papunta doon sa pader. At ang iniisip ko, sa wakas, sasagutin niya na ang mga akusasyon. Yung pala, hindi magpapakita 5 minutes lang. So parang I think pambabastos yun sa proseso. parang isang bagyo, lumihis din siya. Di ba? Hindi nga siya sumagot sa mga reporters po. Tama po. Oo, wala talaga. Pero, one-liner lang. Pero anong tingin niyo po? Kasi kung ang sinasabi, partner, ay imimit niya ang defense team, pwede naman niyang gawin yun a day before or nung gabi? Or yun talaga ba ang nakita niya yung tamang time para i-meet niya ang kanyang defense team? Or talagang misstatement lang siya na gusto ipakita? It's a show, no? Pero the mere fact na kailangan mo i-meet bigla all of a sudden yung defense team mo. Again, hindi ko sure kung ano na ng mga mensahe nila. Parang nagpapanik tama naman na kailangan magpanik kasi ang ganda ng direct examination ni Attorney Ligutan. And kahit na yung depensa, hindi ko inaasahan na ganun yung magiging performance sa cross-examination. Let it be said that I would have expected a better performance. Okay, so, siguro last question na ba?
Ano po yung aasahan natin next week naman dito sa impeachment trial? Oh, next week, si Attorney Zulaika, bagyong Inday daw, isasalang siya. So, tingnan natin kasi importante siyang konteksto at ito rin naman sinasabi ng depense. So, isasalang yan. Isasalang rin yung mga investigador tungkol dun sa threat mismo na hindi lamang dun sa video but yung actual intelligence at saka kung paano pa resulta noong investigasyon na to. But overall, tandaan natin, it is the overall fitness of the Vice President to remain in office. Continuing qualification yan. At sa ating palagay, batay sa ebidensya, yung propensity for violence, hindi dapat ganyan ang ating mga mataas na opisyal. Okay, so Attorney Dino, next week ay nandun ka? Mag-watchdog ka ulit sa Senado? Araw-araw hanggang kaya. Day. Okay, sayang, hindi natin siya Gusto ko makasama malaman din namin, curious ako, yung nag-make daw ng scene, si Attorney, Season. Tama ba? Hindi ko rin nakita Hindi mo Nandun nakita lang ako yun? sa may nandun lang ako sa may hall. Nag-walk out daw, gano'n? Nag-walk out daw, pero umihi lang naman daw. Okay. Sorry, ito lang habo. Attorney Dino, ano naging reaction ni Senator Amy nung nabanggit na itatapon yung parang katawan ng kanilang tatay sa West Philippine Sea? Ano ho ba ang reaction? Nagtataka nga ako kasi kahit na sinong matinong totoong anak, dapat magre-react ng masama kung sinasabi yung tatapon yung tatay yung remains ng tatay mo sa West Philippine Sea. Yung mga totoong anak, dapat hindi papayagan yun Pero nagtataka ako kung bakit ganoon si Senator Amy na para bang hindi apektado sa ganitong klaseng maruming biro. Okay, nako. Maraming salamat, Attorney Dino De Leon. Sabay-sabay tayong manonood at tututok dito next week. Maraming salamat, Attorney Dino. Mabuhay po kayo. See you again. Okay. Thank you very much. Dinidinig sa Senate Impeachment Court ang kasong grave threats laban kay VP Sara Duterte. Pero paano kung pamilya ninyo mismo ang makatanggap ng pagbabanta? Bilang anak, ano ang mararamdaman ninyo kung pinagbantaan ang buhay ng tatay o nanay ninyo? Pakinggan nga natin ang inyong masasabi. Siyempre magagalit ako. Kasi magulang ko yun Pagbabantaan mo kung wala namang ginagawang masama yung magulang. Alamin ko muna kung ano pulot dulo kasi mahirap yung gano'n Magulang mo na yung usapan. Siyempre, magbablangan ko na isip mo kung ano magawin mo sa tao. Siyempre magagalit. Pamilya na yung usapan dun. Idadala na sa mabuting proseso. Siyempre, matatakot ako para sa kaligtasan ng mga magulang ko. Susumbong ko sa mga pulis. I-report ko na may nagbabanta sa buhay ng mga magulang ko. Sa ibang balita, naniniwala ang kampo ni late Representative Martin Romualdez na napipilitan lang si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan na iugnay ang dating House Speaker sa flood control scam. Ayon kay Attorney Ade Fajardo, tagapagsalita ni Congressman Romualdez, wala namang ibinibigay na anumang ebidensya o pahayag si Bonoan laban sa dating leader ng Kamara. Ito ay kahit mahigit 1 taon na ang investigasyon. Dagdag ni Fajardo, tila nagiging biruan na lang nila ito dahil wala namang naisasampang ebidensya o kaso laban sa dating House Speaker. Posible aniya na maraming iniisip si Bonoan at kabilang dyan ang posibilidad na ilipat siya sa regular na kulungan. Naniniwala ang kampo ng dating Speaker na nais lang punan ang tinatawag na malinaw na evidentiary gap laban kay Romualdez. Sa puntong ito, makausap natin ang tagapagsalita ni late Representative Martin Romualdez. Magandang gabi, Attorney Fajardo, at welcome back sa Arangkada Balita. Magandang gabi po sa inyong dalawa at I'm glad to be back. Yes. Attorney Adeno, pwede nyo bang mas explain pa na mabuti bakit nyo nasabing parang napipilitan lang ang dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na iugnay kay dating Speaker ang flood control scandal? Nasasabi po natin yan kasi kung talagang may alam o talagang may partisipasyon si dating Speaker Martin Romualdez po, ay dapat noon pa or dapat ay sa unang pagkakataon na pwedeng sabihin ni dating Secretary Bonoan na may partisipasyon si dating Speaker, ay dapat sinabi niya na noon pa. Pero sa pagkatagal-tagal nga po ng panahon, 1 taon na mula nung nagdaang SONA kung kailan isiniwalat yung flood control anomalies ay ngayon lang may pasabi na hindi naman galing sa kanya kundi sa ibang kampo
na meron nga daw pong ganong binubuong testimonya mula kay Secretary Bonoan. Oo, so nakakagulat po, kumbaga sa camp nyo na never naman nabanggit noon, pero ngayon biglang kinuha daw siya para mag-witness laban kay dating speaker. Tama po? Tama po. In fact, ang lahat ng mga nasa ilalim ni Secretary Bonoan noon, sina Undersecretary Cabral, yung mga regional directors or mga district engineers na involved dito sa flood control anomaly or sa ghost flood control projects, ay wala pong sinabi tungkol kay dating Speaker Romualdez. Kaya po lahat yan ay nakakagulat at hindi natin masisisi ang sarili natin na medyo may pagkaduda or may isip ng duda sa mga developments na ito. Pero yun nga Attorney Ade, no? Parang pag tinignan mo, may active, kumbaga actively talaga pinipilit nilang iugnay nga si dating speaker dito sa flood control. Kasi matatanda mo, ang dami ng efforts Nandyan yung 18 Maleta Boys na kesyo may pictures pa nga na ginamit. Then nandun pa nga yung isang item na ginawa ng isang parang digital network na gumagawa pa ng story ang tungkol dyan. And of course, nandiyan pa yung video ni former Congressman Zaldico. Bakit kaya ganun sila ka-prosigido na iugnay ito kay dating speaker? Well, ang nakikita namin pong paliwanag dyan ay napakadali po kasing ipukol ang sisi kay dating Speaker Martin Romualdez dahil alam naman ng lahat or alam naman ng buong bayang Pilipinas na siya po ay malapit sa unang pamilya. Siya ay isang malapit na kamag-anak, buong pinsang buo po ng ating Pangulo. Kaya yan ay napakadaling magduda na may kinalaman dito sa flood control. At syempre, parang mas magandang pakinggan na ang pinsan mismo ay involved dito. And ito, yung may mga na-interview kami over the past couple of days ng mga abogado na kine-question po yung pagiging state witness ni former DPW Secretary Bonoan. Sinasabi nga nila na dapat bilang state witness, dapat ikaw yung hindi naman least guilty. Ano ho ba yung tamang term po doon? Para maging state witness ka. Opo, at the very minimum po, dapat hindi ikaw ang most guilty. Hindi ikaw yung parang principal sa lahat ng ito. Kasi kung mapapansin po natin, 3 taon po na umupo na Secretary of Public Works, si dating Secretary Bonoan. In fact, halos lahat na ng mga na-involved na DPWH personnel dito ay ginawa ng state witness. Siya ang kalihulihan. So sila po ang nasa gitna, sila ang nasa sentro, sila ang inakasahan na may direct participation sa lahat ng ito. Lahat ng mga prosesong ito, sila po ang nag-approve. Hindi naman lalabas ang pera para bayaran or mag-certify halimbawa na kumpleto na yung project kung hindi naman sinabi ng kagawaran ng DPWH. Hindi mababayaran itong mga contractor na ito or mga ghost contractor na ito kung hindi otorisado ng DPWH. At wala pong kinalalaman yung dating speaker dyan sa pag-release ng pondo na yan. In fact, yung bidding process, as nasabi ko na nga noon pa, lahat po yan ay nasa DPWH, pati pagkontrata at pagdeklara kung sino nung nanalong winning contractor, sila po lahat iyan. So napaka layo po sa proseso ni dating Speaker Martin Romualdez at lumalabas na pinaka-guilty dito itong mga nasa DPWH po kasi sa kanila ang proyekto ng gagaling. Kaya nakapagtataka at syempre legally, ang requisite sa pagiging state witness, medyo alanganin po na i-qualify natin si Secretary Bonoan as a state witness, not he being at least, dapat least guilty or not the most guilty. And siguro, huling tanong lang po, Attorney Ade, ito nga, gagamitin nga yung 18 Maleta Boys dyan sa magiging case po ng ombudsman laban kay dating speaker. Pero hindi ba makakasira ito doon sa case? Kasi pabago-bago ng statement itong mga Maleta Boys na ito. Kumbaga, may question na sa kanilang credibility. Yun nga po, isa pang problema namin iyan kasi nga mismong National Bureau of Investigation po nagsabi na walang kredibilidad yung testimony nitong 18 Marines. In fact, may mga allegations na nagkaroon ng bayaran ng pera para sila ay magtestigo tungkol sa mga deliveries supposedly ng mga perang ito. In fact, marami nang pasinungaling dito. Kahapon lamang yata may nag-file na naman ng isang
senador, no? I think si Senator Tulfo ng libel complaint because of these allegations. Kasi nga pabago-bago, minsan may dinadagdag, minsan may binabawas. Kaya kami po ay nagtataka, parang tila bagay ombudsman na lang ang naniniwalang may some credit, no, or may some merit to the allegations of the 18 Marines. Curious lang ako, Attorney Fajardo, kung maraming nga mga congressman, mga mambabatas ang nagsampa laban dito sa 18 Maleta Boys, si former speaker ho ba or yung camp nyo po ba ay nagsampa din ng reklamo or plano nyo po ba magsampa ng reklamo? Well, at this time po, dahil ito po ay on its face medyo nakakatawa at hindi ka panipaniwala, hindi pa namin naiisipang magsampa. No? Pero siyempre, that is an option that remains to be an option. Eventually, kung tingnan natin kung paano, how it will unfold. But siyempre, ang aming paninindigan ay ito po lahat ay kasinungalingan at wala pong involvement sa kahit anumang anomalous project sa flood control ang dating Speaker Romualdez. Okay, nako, maraming salamat po, Attorney Ade Fajardo, sa oras na binigay mo dito sa Arangkada Balita. Magandang gabi, sir, at mabuhay po kayo. Magandang gabi po at maraming salamat ulit sa pagkakataon. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Kayo ay nanonood sa PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media. Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Ramdam pa rin ang epekto ng krisis sa gitnang silangan sa trabaho ng mga Pilipino. Bahagya kasing tumaas ang unemployment rate noong Mayo ayon sa Philippine Statistics Authority. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio. Bahagyang tumaas ang unemployment rate sa bansa nitong Mayo batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA. Naitala ito sa 4.8%, mas mataas sa 4.7% noong Abril. Katumbas ito ng 2.5 milyon na Pilipino na walang trabaho mula sa 2.41 milyon noong Abril. Malaki ang pagbaba ng number of employed persons mula sa agriculture and forestry. Ito yung substantial, yung reduction year on year. Halos 1 milyon sa mga nawalan ng trabaho, mga nasa pagtatanim ng bigas at mais. Impact ito ng weather condition nitong May 2026. Alam naman natin na may El Nino tayo, papasok. Bukod dito, nabawasan din ang mga empleyado sa domestic services gaya ng mga kasambahay at driver. Ayon sa palasyo, posibleng may kaugnayan ito sa global oil crisis. Kaya nga po, tuloy-tuloy ang pagtulong at pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan. Ang good news, bumaba ang underemployment o yung mga nagtatrabaho ng mas mababa sa 40 oras kada linggo sa 12.2% mula sa 15.2%. Ibig sabihin, maaaring gumaganda ang kalidad ng trabaho sa bansa kaya't nabawasan ng bahagya ang mga naghahanap ng dagdag pagkakakitaan. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Sa ibang balita, naglunsad ang Quezon City Government ang panibagong underground detention basin bilang paghahanda sa inaasang epekto ng bagyong Inday na tinitingnang magpapalakas din ng southwest monsoon o habagat. Binuksan ang proyekto sa bagong basketball court sa Gloria 2 Subdivision, Barangay Tandangsora na dinisenyo bilang isa sa mga tugon ng lokal na pamahalaan sa pagbaha sa komunidad. Ayon sa mga opisyal, katumbas ng halos kalahati ng isang Olympic-sized swimming pool ang detention basin sa ilalim ng court na magsisilbing pansamantalang imbakan ng tubig ulan. Ito na ang pangalawang underground detention basin na itinayo ngayong taon, kasunod ng binuksan sa Barangay Santa Monica, Novaliches. Naka-alerto na ang lalawigan ng Pampanga sa posibleng pagbaha dala ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Yan ang umarangkadang balita ni Gracie Rutao.
Makulimlim na panahon na may manakanakang pag-ambon ang nararanasan mula pa kaninang umaga sa lalawigan ng Pampanga. Bagamat walang direktang epekto ang bagyong Inday sa lalawigan, hinihila naman ito ang habagat na nagdudulot ng mga pag-ulan, lalo na tuwing hapon at gabi. Sa kasalukuyan, wala pang naitatalang matitinding pagbaha sa Pampanga dulot ng pag-ulan. Gayunman, tuwing hapon ay nakararanas ng high tide ang ilang lugar na nagiging sanhi ng pagbaha sa mga mabababang kalsada, partikular sa mga komunidad na malapit sa mga ilog at palaisdaan. Kabilang sa mga apektadong lugar, ang hangganan ng mga bayan ng Makabebe at Masantol na ilan sa pinakamabababang lugar sa lalawigan. Pangamba ng mga residente na kung magsabay ang malakas na pag-ulan at high tide, maaari itong magdulot ng mas matinding pagbaha. Sa isinagawang coordination meeting ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC, inilatag ng pamahalang panlalawigan at mga partner agencies ang kanilang mga paghahanda. Kabilang dito ang stockpiling ng relief goods, pre-positioning ng heavy equipment at rescue equipment, gayon din ang pagtatalaga ng mga responder at iba pang kinakailangang resources. Samantala, muling nagpaalala si Pampanga Governor Lilia Pineda sa publiko na agad lumikas kung kinakailangan at unahin ang kaligtasan ng bawat pamilya, lalo na ang mga nakatira sa mga lugar na madalas bahain. Mula Pampanga, ako si Gracie Rutao ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Nakataas na ang signal number 2 sa ilang bahagi ng Northern Luzon habang napanatili ng bagyong Inday ang lakas nito. Huling namataan ng bagyo 780 km silangan ng Apari, Cagayan. May lakas ng hangin na 165 km per hour at pagbugso hanggang 205 km per hour. Kumikilos ito kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 km per hour. Dahil dito, nakataas ang signal number 2 sa silangang bahagi ng Babuyan Islands at hilagang silangang bahagi ng mainland Cagayan. Signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion ng Quirino, Apayao, northern portion ng Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Aurora at ang northern at central portions ng Catanduanes. Apektado naman ng pinalakas na habagat ang nalalabing bahagi ng bansa hanggang Sabado. Isa ang patay at daan-daan ang apektado sa baha at landslide sa Bukidnon at Maguindanao del Sur dahil sa pinalakas na habagat. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonia. Isa ang kumpirmadong patay matapos ang malawakang pagbaha at landslide sa ilang barangay sa Malaybalay City, Bukidnon, gabi nitong Miyerkules, Hulyo 8 hanggang kaninang umaga, Hulyo 9. Ayon sa CDRRMO Malaybalay, tinangay ng rumaragasang tubig ang 50 anyos na biktima nang subukan nitong tumawid sa ilog para kunin ang kanyang alagang hayop. Sa ngayon ay daan-daan pang mga residente sa lugar ang apektado ng pagbaha mula sa dalawang barangay. Sa pagkakaroon, ang affected na lang mga barangay nga na ay mga i-evacuate nato isang barangay Violeta which ay 201 ka families o Simaya nga naay napulo ka families nga wala pa nakabalik sila tagsa-tagsa ka panimalay to. 211 ka families ang evacuation center o total ni 662 ka sa barangay. Samantala, naantala naman ang pagdalo ng mga estudyanteng ito ng MSU Maguindanao para sa kanilang graduation dahil sa baha. Kailangan pa nilang sumakay sa military truck upang makarating sa kanilang paaralan. Sa isa pang video, isinakay na lang sa backhoe ang mga residenteng ito ng Camp Bader sa Talayan, Maguindanao del Sur upang makatawid dahil din sa malawakang pagbaha. Binahari ng ilang paaralan sa bayan ng Talayan, Maguindanao del Sur at parang sa Maguindanao del Norte. Pahirapan naman ang pagtawid ng mga motorista sa barangay Kalagangan, San Fernando, Bukidnon matapos gumuho ang lupa sa National Highway ng Talaingod, San Fernando Road. Bagamat ginawa na ang clearing operations, ayon sa DPWH, posibleng umabot pa ng 1 linggo bago matapos ang operasyon. Ako si Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
Kritikal ang isang tauhan ng Bureau of Fire Protection at kasama niyang babae matapos silang tambangan ng mga armadong lalaking sakay ng motorsiklo sa Lanao del Sur kagabi. Papuntang Malabang, Lanao del Sur ang mga biktima nang bigla silang harangin at pagbabarili ng mga suspect bandang alas 7 ng gabi. Kinumpirma naman ni Bangsamoro Regional Police Office ang insidente at sinabing patuloy pa ang investigasyon upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga gunman at ang motibo sa likod ng pananambang. Copycat phenomenon. Ganito inilarawan ng Department of Education ang pagdami ng insidente ng karahasan sa mga eskwelahan matapos ang nangyaring school shooting sa Tacloban. Ayon kay DepEd Undersecretary Malcolm Garma, mayroon nang naiulat na school violence bago pa man mangyari ang Tacloban incident, ngunit naging mas madalas ito pagkatapos ng pamamaril noong June 22. Sa pagdinig naman ng Senate Committee on Basic Education, inisa-isa ni Senator Bam Aquino ang pagtaas ng insidente ng karahasan sa mga paaralan tulad ng bomb threat, stabbing at pagkadiskubre ng mga baril. Ayon kay Aquino, nakapagtala ng 12 school violence sa loob lamang ng 20 araw. Isinusulong ng komite ang pagbuo ng School Safety Act na layong mabawasan at matigil ang anumang karahasan sa mga paaralan. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.